Akala ni Jeannie, tapos na ang kabanata ng katangahan niya. Pero, heto siya ngayon. Nakatitig sa lalaking niloko siya. Walang hiya ka. Sigaw niya halos manginig sa galit. May utang ka pa sa akin na hindi mo binayaran. Tapos bigla ka na lang nawala. Handang-handa ng sampalin ng salita ang lalaking iniyakan niya noon. Pero natigilan siya. Hindi na gusgusin ang suot nito. Naka-costume suit, makintabang sapatos, at may dalawang bodyguard sa likod. Hindi ito ang Pablo na nakilala niya sa kalsada. At bago pa siya makapagsalita ulit, may tumawag dito. Sir, hinihintay na po kayo sa board meeting. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mahabang araw ni Jenny. Mula alas 8 ng umaga hanggang halos alas 7 ng gabi nakatayo siya sa maliit na tindahan ng school at office supplies sa gilid ng palengke. Puro inventory, resibo at reklamo ng mga customer ang inatupag niya. Masakit ang likod niya, kumakalamang sikmura at ang utak niya ay parang hinihingian na ng pahinga. Pero hindi pa siya pwedeng magpahinga. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng bag na nakasabit sa balikat. Nasa loob noon ang sobre na bagong withdraw niyang pera. Sweldo niya para sa 2 linggo. May nakalaan para sa upa, kuryente, pagkain, at kaunting ipon na pilit niyang pinapalaki kahit laging nauubos sa emergency. Konti na lang. Bulong niya sa sarili habang naglalakad. Makakauwi na rin. Tahimik ang daan pa uwi sa inuupahan niyang apartment. Idi ito pangunahing kalsada. Mas maikli kasi ang ruta kapag dumadaan sa eskinita sa likod ng lumang bodega. Madilim doon, iisa lang ang ilaw ng poste na madalas pang kumikislap. Pero sanay na si Ginny. Ilang taon na rin naman siyang dumadaan doon gabi-gabi. Ngayong gabi lang talaga siya mas kinakabahan. Siguro dahil Biyernes. Siguro dahil ramdam niya ang bigat ng perang dala niya. Siguro dahil mas tahimik kaya sa karaniwan ang paligid. Tanging tunog ng tsinelas niya sa sementadong daan at ang malayong tahol ng aso ang kasama niya. Napayakap siya sa sarili nang biglang umihip ang malamig na hangin. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Saway niya sa sarili. Malapit na. 2 kanto na lang. Pagliko niya sa mas makitid na bahagi ng eskinita, napansin niyang may aninong gumalaw sa gilid. Huminto siya saglit. Baka pusa lang, sabi niya at pilit na pinapakalma ang sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad. 3 hakbang pa lang, may biglang malakas na puwersang humablot sa bag niya. Ano? Napakapit siya agad sa strap, pero mas malakas ang humila. Nabitawan niya ang balanse at muntik pang matumba. Hoy! Ang bag ko! Sigaw niya at nanginginig ang boses. Isang lalaking nakahudi ang kumaripas ng takbo palayo. Hawak ang bag niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napatigil ang mundo niya ng ilang segundo. Kasabay ng paglipad ng lahat ng iniisip niyang bayarin. Obligasyon at pagod. Nasa bag na iyon ang sweldo niya. Nasa bag na iyon ang lahat. Tulong! Sigaw niya, pero paos ang boses niya sa takot. Magnanakaw! Tulong! Ngunit walang sumagot. Walang tao sa paligid. Ang mga bahay sa gilid ng eskinita ay sarado ang mga bintana. Tila walang gustong makialam. Pakiramdam ni Jeannie nangihina ang mga tuhod niya. Gusto niyang umiyak. Pero hindi pa pwede. Hindi pa tapos. Bigla ay may aninong gumalaw sa kabilang dulo ng eskinita. Isang lalaking nakasuot ng luma at kupas na jacket. Gusot ang buhok at may bitbit na sako na parang puno ng bote at kung ano-anong napulot sa basurahan. Mukha siyang pulubi. Saglit siyang napahinto nang marinig ang sigaw ni Ginny. Lumingon siya sa direksyon ng tumatakbong snatcher.
Tapos kay Jenny na halos mawalan na ng pag-asa. Nagtagpo ang mga mata nila. Kuya, pag ko po. Halos pakiusap na sigaw ni Jenny. Nangingilid ang luha. Nandun po ang sweldo ko. Walang sinabi ang lalaki. Pero sa isang iglap, ibinagsak niya ang sako sa gilid ng daan at kumaripas ang takbo. Diretso, mabilis, parang sanay sa habulan. Hindi naman makapaniwala si Jenny. Nakatayo lang siya roon, hawak ang dibdib niya. Habang pinapanood ang dalawang aninong, unti-unting lumiliit sa dilim ng eskinita. Naririnig pa niya ang yabag nila. Una'y malayo, tapos mas lalong lumalayo. Diyos ko, bulong niya. Sana mahabol niya. Lumipas ang 1 minuto, parang 1 oras. Nanginginig ang kamay niya habang yakap ang sarili. Hindi niya alam kung uuwi na ba siya o maghihintay. Paano kung sinaksak ang lalaki? Paano kung may kasama ang snatcher? Kasalanan ko ba to? Bakit kasi dito pa ako dumaan? Bulong niya, punong-puno ng pagsisisi. Maya-maya, may narinig siyang mabilis na yabag pabalik. Napalingon siya. Mula sa dilim ay may isang lalaking pasuray-suray na papalapit. Hingal na hingal. Gusot ang buhok, may bahid ng dumi ang pisngi. At hawak-hawak niya ang bag ni Jenny. Nanlaki ang mga mata niya. Bag ko! Lumapit ang lalaki at halos nakayuko sa paghingal. May galos ang braso niya at may punit ang manggas ng jacket. Inabutan ko, sabi niya na putol-putol ang hininga. Nahulog nung nadala siya sa kanto. Inabot niya ang bag. Mabilis itong kinuha ni Jenny at agad na binuksan. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahanap ang sobre. Nandoon pa, buong buo. Napaupo siya sa gilid ng kalsada at napahawak sa bibig habang tuluyang pumatak ang luha niya. Salamat po. Halos hindi niya na masabi sa sobrang ginawa. Akala ko wala na ako. Hindi ko alam magagawin ko. Tahimik ang lalaki. Nakatayo ilang hakbang ang layo. Halatang pagod na pagod. Halos hindi na rin makatingin ng diretso. Ngayon niya lang siya napagmasdan ng maayos. Payat, maitim sa araw. May mumunting pilat sa mukha. Pero kakaiba ang mga mata. Malinaw. Tahimik at parang sanay sa hirap. Nasaktan po ba kayo? Tanong ni Jenny at napansin ang galos. May dugo po sa braso ninyo. Okay lang to. Sagot niya naman agad. Parang sanay nang masaktan. Mabuti't nakuha mo na yung bag mo. Hindi lang po bag to. Nangilid ulit ang luha ni Jenny. Buhay ko na po ang halos laman nito. Sandaling katahimikan. Sa unang pagkakataon, ngumiti ng bahagya ang lalaki. Pagod ng ngiti, pero totoo. Ingatan mo na sa susunod, sabi niya. At doon, sa madilim na eskinita, sa gabing muntik nang magwasak ng mundo ni Jenny, unang nagtagpo ang landas niya at ng lalaking magpapabago ng takbo ng buhay niya. Isang estrangherong mukhang pulube, pero may pusong mas mayaman kesa sa inaakala ng sino man. Hindi agad makapagsalita si Jenny. Naupo pa rin siya sa gilid ng eskinita. Yakap ang bag na parang nanalo siya sa loto. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o dahil sa sobrang ginhawa na hindi siya nawala ng pera. Sa harap niya nakatayo si Pablo. Hingal na hingal. Halos mapaupo rin. May galas ang braso at may maliit na gasgas sa noo na parang tumama sa pader o sa lupa. Punit ang manggas ng jacket niya. Tapos may dumi pa sa tuhod. Kuya, grabe, sabi ni Jenny na halos mapulong. Hindi ko alam paano ako magpapasalamat. Tumango lamang si Pablo. Parang normal lang ginawa niya. Parang araw-araw niyang hinahabol ang mga magnanakaw. Okay ka lang ba? Ulit ni Jenny. Mas malinaw na ngayon. Nasaktan ka, may dugo ka. Gasgas lang to. Sagot naman niya, sabay puna sa braso gamit ang palad. Sanay na ako. Sanay na?
Napakunot noo si Ginny. Pero hindi muna niya inusisa. Mas importante ngayon na nasa kanya na ulit ang bag niya. Binuksan niya ulit para lang makasiguro ng pangatlong beses. Hinanap niya ang sobre. Nandun pa rin. Kompleto, kahit ang maliit na barya sa side pocket, nandoon din. Napaubo siya ng konti. Tapos, tumawa na may halong iyak. Thank you, Lord. Bulong niya. Tapos, napatingin kay Pablo. Kuya, salamat ah. As in, salamat talaga. Hindi siya sanay na umiyak sa harap ng ibang tao. Pero ngayon, hindi niya mapigilan. Parang bumuhos lahat ng stress niya sa loob ng 1 minuto. Yung pagod sa trabaho, yung kaba sa renta, yung takot na baka bukas wala na siyang makain. At kung hindi dahil sa estrangherong ito, wala na siyang panghahawakan. Anong pangalan mo? Tanong ni Ginny at sinisinghot ang sipon niya. Nahihiya siya pero hindi niya tinago. Ako si Ginny. Sandali namang nag-isip ang lalaki. Parang hindi sanay na may nagtatanong ng pangalan. Tapos, mahina siyang sumagot. Pablo. Pablo. Ulit pa ni Ginny na parang minimemorya. Kuya Pablo, kung hindi dahil sa'yo, ewan ko na lang. Sinubukan niyang tumayo. Medyo nangalay ang tuhod niya sa pagkakaupo. Pero kinaya. Nakatayo na sila pareho sa gitna ng eskinita. Sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng poste na parang laging malapit masira. Tumingin si Ginny sa paligid. Sa kanya biglang na-realize kung gaano kadelikado ang lugar. Kung gaano siya kadaling na target. Kung gaano siya kaisa. Dito ka ba nakatira? Tanong niya bigla. Napatingin sa mga gilid na puro saradong gate at pader. Napangiti si Pablo ng konti. Pero hindi masaya. Parang alam mo na nangiti. Kung saan abutan, sagot niya. Minsan, dyan sa may bodega. Minsan, sa terminal. Basta may masisilungan. Parang may kumurot sa dibdib ni Ginny. Hindi siya mayaman. Simple lang siyang empleyada. May sarili nga siyang problema. Araw-araw. Pero iba pa rin yung maririnig mo mismo na may taong gano'n ang buhay. Walang uuwian. Walang siguradong tulugan. May sugat ka at gutom ka na siguro. Sabi ni Ginny. Mabilis ang tingin niya sa mukha ni Pablo. Maputla ito at halatang ilang araw nang kulang sa tulog. Kumain tayo? Agad naman na umiling si Pablo. Hindi na. Okay lang. Nakuha mo ng bag mo, umuwi ka na. Delikado dito. Hindi. Matigas na sagot ni Ginny. Hindi ako papayag. Kahit lugaw lang. Kahit ano. Ang laki kaya ng ginawa mo. At saka gusto ko rin magpasalamat ng maayos. Tumahimik si Pablo. Tumingin siya sa bag ni Ginny. Tapos sa mukha nito. Parang nagdadalawang isip. Baka naman isipin mo na nanlalamang ako. Sabi ni Pablo na mababa ang boses. Baka sabihin mo, kaya ako ginagawa to para sa pagkain. Hindi ko inisip yun. Sagot ni Ginny agad. Kung ganun ka, edi sana kinuha mo na rin yung pera. Pero binalik mo lahat. Buo pa. Kaya please lang, Kuya Pablo. Libre ko na. May sandaling katahimikan ulit. Narinig nila ang tricycle sa malayo. Pati yung usok ng tambucho na dumaan sa kanto. Sa loob ng eskinita, parang mas malamig bigla. Tapos, bumuntong hininga si Pablo. Sige, sabi niya at parang sumuko. Pero mabilis lang ha. Napangiti si Ginny. Oo, mabilis lang. Malapit lang yung karinderya sa may kanto. Magkasabay silang naglakad palabas ng eskinita. Si Ginny, hawak na hawak ang bag. Si Pablo nakasunod sa gilid. Parang laging ready umiwas sa gulo. Pagdating nila sa mas maliwanag na parte ng kalsada, doon lang medyo nakahinga si Ginny ng maayos. May mga tao na rin na isang tindera ng fishbowl. Ilang estudyante naglalakad at isang guard sa tapat ng saradong tindahan. Dito,
Sabi ni Jeannie, itinurong maliit na karinderyang bukas pa. May ilaw na fluorescent at may amoy ng pritong isda at sinangag. Sa totoo lang, hindi naman to sosyal. Pero para kay Jeannie, ito ang safe. Umupo sila sa isang mesa na may plastic na mantel. Kumuha si Jeannie ng tissue at inabot kay Pablo. Punasan mo muna, sabi niya. May dugo pa dito. Tinanggap naman ni Pablo. Medyo mailap pa rin ang tingin. Pinunasan niya ang sugat sa braso. Tapos tumingala sandali na parang nahihiya. Anong gusto mo? Tanong ni Jeannie. May adobo, may giniling, may sabaw. Kahit ano lang. Sagot naman ni Pablo. Kahit lugaw, okay na. Hindi, kumain ka ng maayos. Sabi ni Jeannie na parang ate mode na. Tumayo siya at lumapit sa counter. Ate, pakiserve nga po ng 2 ulam, 1 adobo at 1 gulay tapos 2 kanin at tubig na rin. Pagbalik niya sa mesa, napansin niyang nakatingin si Pablo sa paligid. Hindi siya parang tourist. Parang taong sanay na kailangang maging alerto kahit na kumakain. Kuya Pablo, sabi ni Jeannie habang nag-aayos ng buhok. Salamat ulit ha. Hindi lang dahil sa bag, kundi dahil hindi mo ako iniwan. Ang daming tao pero parang wala namang gustong tumulong kanina. Ganyan talaga, sagot ni Pablo ng diretsyo. Minsan, takot lang din sila. Minsan, wala silang pake. Ikaw? Tanong ni Jeannie na hindi mapigilan. Bakit ka tumulong? Napatingin si Pablo sa mesa. Parang nag-iisip ng sagot na hindi masyadong mahaba. Kasi alam ko yung pakiramdam na mawalan. Sabi niya sa huli. At saka nakita kitang nanginginig. Hindi ko kaya na hayaan lang. Napatigil si Jeannie. Hindi siya sanay sa ganoong simpleng sagot. Pero ang bigat ng tama. Dumating ang pagkain. Mainit ang kanin, may sabaw ng sinigang na free, at may adobong malasa. Habang kumakain si Pablo, doon lang napansin ni Jeannie kung gaano na siyang kagutom. Ang bilis niyang sumubo, pero hindi bastos. Parang pinipigilan na niya ang sarili na lamunin lahat. At habang pinagmamasdan siya ni Jeannie, mas lumilinaw sa kanya ang unang impression. Mabait si Pablo, pero halatang pagod na pagod sa buhay. Yung klase ng pagod na hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa araw-araw na survival. Hindi niya alam kung anong kwento nito. Hindi niya rin alam kung bakit may ganoong kabutihan ang isang taong mukhang walang-wala. Pero sa gabi yon, habang humuhupa ang takot niya at napapalitan ng pasasalamat, may isang bagay na dahan-dahang nabubuo sa loob ni Jeannie. Isang maliit na tiwala. At minsan, sapat na ang maliit na tiwala para magsimula ang mas malaking pagbabago. Tahimik silang kumakain sa karinderya, pero hindi awkward ang katahimikan. May tunog ng kutsara sa plato, mahinang usapan ng ibang customers, at radyo sa kusina na nagpapatugtog ng lumang love song. Paminsan-minsan, palihim na tinitingnan ni Jeannie si Pablo. Maayos naman siyang kumain, hindi dugyot, hindi bastos, tahimik lang, pero halatang gutom na gutom. Yung tipong hindi lang isang meal ang kulang, parang ilang araw. Dahan-dahan lang, sabi ni Jeannie at kalahating biro. Walang aagaw. Bahagya namang napangiti si Pablo. Pasensya na, matagal na rin kasi mula nang huling kain ko ng ganito. Ganito? Tanong ni Jeannie. Karinderya lang to ah. Masarap na to, sagot niya ng diretsyo. Para sa akin. May kung ano namang kumirot sa dibdib ni Jeannie ulit. Uminom muna siya ng tubig bago naglakas loob na magtanong. Kuya Pablo, kanina sabi mo kung saan ka lang abutan natutulog? Wala ka ba talagang inuuwian? Umiling si Pablo, nakatingin sa plato. Wala. Kakadating ko lang dito sa Maynila, mga ilang linggo pa lang. Galing kang probinsya? Tanong niya. Oo. Saan? Sandaling natigilan si Pablo.
Parang nag-isip kung sasagutin ba. Sa may bandang Bicol, sabi niya sa huli. Maikli at parang ayaw nang palawakin. May pamilya ka doon? Hindi naman agad sumagot si Pablo. Sumubo muna siya at ngumanga. Tapos siya ka nagsalita. Meron pero matagal na kami hindi nagkikita. Napansin naman ni Jenny na laging maikli ang sagot niya kapag tungkol sa pamilya. Parang may tinatago o ayaw balikan. Bakit ka napunta dito? Tanong ni Jenny. Mas mahinahon ang tono. Hindi biro ang Maynila, lalo na kung wala kang kakilala. Lagpo na si Pablo ng bibig gamit ang tissue. Naghahanap ako ng trabaho. Sagot niya. Kahit na ano. Construction, helper, tagabuhat, basta may kita. May nahanap ka na? Umiling siya. Puro tatawagan ka na lang eh. Hanggang ngayon wala pa rin naman. Saan ka natutulog? Kahit saan na may masisilungan. Sabi niya na parang normal lang. Minsan doon sa may terminal. Minsan naman sa gilid ng simbahan. Minsan sa may saradong tindahan kapag kagabi. Napahigpit ang hawak ni Jenny sa basa niya. Hindi niya ma-imagine na gano'n ang buhay. Walang siguradong tulog. Laging alerto, laging may kaba. Pero kasabay ng awa, may sumisingit na pag-aalinlangan sa isip niya. Paano kung nagsisinungaling siya? Paano kung may masamang balak? Hindi naman niya kilala ang lalaking to. Isang gabi lang silang nagkita. Oo, tinulungan siya. Oo, binalik ang bag. Pero, sapat na ba yun para magtiwala agad? May mga kaibigan ka ba dito? Tanong niya. Medyo maingat na. Wala, sagot ni Pablo. Wala akong kakilala rito. Tumango si Jenny pero tahimik ang utak niya. Nasa Maynila ka, walang kakilala, walang tirahan, walang trabaho. Delikado. Para sa kanya at para sa ibang tao. Pasensya na, ang dami kong tanong. Sabi niya at pilit nang umiti. Nag-aalala lang din kasi ako. Alam mo na, mahirap ang buhay ngayon. Okay lang? Sagot ni Pablo. Sanay naman ako sa tanong. May bahid iyon ng lungkot, pero hindi reklamo. Parang tanggap niya na lagi siyang kailangang magpaliwanag kung bakit siya ganito. Natapos nang kumain si Pablo, pero hindi siya agad tumayo. Parang may gustong sabihin pero nagdadalawang isip. Jenny, sabi niya unang beses siyang binanggit ang pangalan nito. Napatingin siya. Oh? Pwede ba ako magtanong? Sige lang. Tahimik muna si Pablo, tumingin sa labas ng karinderya kung saan may dumadaang jeep at ilang tao na naglalakad pa uwi. Taga rito ka ba? Tanong niya. Oo, sagot ni Jenny. Hindi ako taga Maynila talaga. Pero ilang taon na rin ako dito. May inupahan akong maliit na apartment. Tumango si Pablo. Mag-isa ka lang? Sagot niya na medyo nagdududa na. Oo. Napansin ni Pablo ang pagbabago ng tono niya. Agad siyang nagsalita ulit. Pasensya na kung personal, wala lang. Nag-iisip lang ako. Tungkol saan? Huminga siya ng malalim. Tapos ay diretsong tumingin kay Jenny. Walang kalokohan sa mata. Walang landi. Walang kakaibang intensyon. Pwede ba na makitira kahit ilang araw lang? Tanong niya na mahina pero malinaw. Habang naghahanap lang sana ako ng trabaho. Kahit sa sahig lang, aalis din ako agad pag may nahanap na ako. Para namang may kumalabog sa dibdib ni Jenny. Ayun na nga, ito na ang kinatatakutan niya na marinig. Hindi siya mayaman. Isang kwarto lang ang apartment niya. May maliit na sala na halos dikit na sa kusina. Mag-isa lang siya roon at gusto niya yon. Tahimik, kontrolado. Tapos ngayon may lalaking halos hindi niya kilala na gustong makitira. Kuya, sabi niya na hindi agad makatingin. Ang hirap naman ng hinihingi mo. Tumango si Pablo agad.
Alam ko. Sige, pasensya ka na. Huwag mo na lang pansinin kung hindi pwede. Naisip ko lang naman. Kasi wala na rin akong ibang malapitan. Hindi siya namilit. Hindi siya nagdrama. Hindi siya nagmakaawa. At iyon ang mas lalong nagpabigat sa pakiramdam ni Jenny. Kung masama siyang tao, baka masyado na siyang mapilit. Kung manloloko siya, baka masyado na siyang madaldal. Pero eto, tahimik, diretso, at handang tanggapin ang sagot. Tahimik si Jenny, nakatingin sa mesa. Tumakbo sa isip niya ang mga posibilidad. Paano kung may gawin siyang masama? Paano kung magnakaw? Paano kung pagsisisihan ko to? Pero kasabay nun, may isa pang boses. Siya, yung humabol sa snatcher. Siya yung nagsoli ng pera mo. Kung gusto kanyang lokohin, kanina pa lang pwede na. Huminga siya ng malalim. Ilang araw? Tanong niya sa wakas. Nanlaki naman ang bahagyang mata ni Pablo. Kahit 3 lang o 4. Promise, maghahanap lang ako agad ng trabaho. Hindi ako pa magiging pabigat. Napapikit si Jenny sandali. Sige, sabi niya sa wakas. Pero, ilang araw lang talaga at may rules tayo. Parang hindi makapaniwala si Pablo. Talaga? Oo. Sagot niya pero seryoso ang mukha. Hindi ako basta-basta nagtitiwala. Pero tinulungan mo ako kanina. Kaya tutulungan din kita. Konti lang. Tumayo si Pablo. Halos mabitiwan ang upuan sa sobrang pasasalamat. Salamat, Jenny. Hindi ko to makakalimutan. Huwag ka muna magpapasalamat. Sabi niya at tumayo na rin. Hindi pa tayo tapos. Bukas ka palang nilipat. At pag may kakaiba ako napansin, papaalisin ka kaagad. Oo, kahit anong sabihin mo, susunod ako. Naglakad silang palabas ng karinderya. Dala ang kani-kanilang pagod at iniisip. Hindi alam ni Jenny kung tama ba ang desisyon niya. Hindi rin alam ni Pablo kung hanggang kailan siya tatanggapin ng mundo. Pero sa gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng kalsadang hindi pantay ang sinde, may 2 taong parehong pagod sa buhay na pinili pa rin magtiwala kahit konti lang. Tahimik ang biyahe nila pa uwi. Magkatabi silang naglakad mula sa karinderya hanggang sa sakayan ng jeep. Si Jenny, tahimik na iniisip kung tama ba ang desisyon niya. Si Pablo naman hawak lang maliit niyang sako na kanina'y puno ng bote at kung ano-ano. Ngayon, halos wala na dahil naiwan niya iyon sa eskinita sa habulan. Dito lang, sabi ni Jenny nang bumaba sila sa kanto ng inuupahan niyang apartment. Malapit na. Ang lugar ay hindi sosyal. Isang lumang 2-story na bahay na ginawang paupahan. May bakal na gate sa harap at makipot ang hagdan, paakyat sa 2nd floor. May ilaw sa pasilyo na medyo dilaw at nangingitim ng kisame sa tagal. Dito ka nakatira? Tanong ni Pablo. Hindi mapanghusga, parang nag-a-adjust lang. Oo, maliit lang. Sagot ni Jenny. Pero okay na, kesa wala. Umakyat sila sa hagdan. Habang naglalakad, pakiramdam ni Jenny mas malakas ang tibok ng puso niya kesa kanina sa eskinita. Iba ang takot kapag pera ang mawawala. Iba naman kapag sarili mong space ang pinapasok mo ang isang estranghero. Huminto siya sa harap ng pinto niya. Kinuha ang susi sa bag. Sandaling nag-isip. Huli na para umatras, sabi ng isip niya. Binuksan niya ang pinto. Bumungad ang maliit na sala na kasya ang lumang sofa, maliit na mesa at electric fan sa sulok. Sa kaliwa may kortinang naghihiwalay sa kama niya. Sa kanan, maliit na kusina na may isang kalan at lababo. Pasok, sabi niya. Pumasok si Pablo na parang takot makatapak kung saan-saan. Dahan-dahan, parang bisita sa bahay ng mayaman, kahit simple lamang ang lugar.
Dito ka na muna sa sofa, sabi ni Jeannie at binaba ang bag sa mesa. Hindi kalakihan pero pwede ka na dyan. Oo, ayos na to, sagot naman ni Pablo agad. Mas maayos pa nga to kaysa sa mga napagtaguan ko. Tinanggal ni Jeannie ang rubber shoes niya at pumasok sa kusina para kumuha ng lumang bimpo at first aid kit. Alika dito, sabi niya. Linisin muna natin ang sugat mo. Okay lang talaga to, sabi ni Pablo. Pero umupo pa rin sa sofa. Dahan-dahang nilinis ni Jeannie ang gasgas sa braso niya. Medyo mahapde pero tiniis ni Pablo nang walang reklamo. Ang tigas mo sabi ni Jeannie. Parang sanay ka na talagang masugatan. Sanay sa hirap, sagot niya. Kalahating biro, kalahating totoo. Pagkatapos lagyan ng betadine at benda, tumayo si Pablo at tumingin sa paligid. May walis ka ba? Tanong niya bigla. Ha? Bakit? Tumutulong na lang ako. Sabi niya, nakikitira na nga lang ako eh. Hindi na nakatanggi si Jeannie. Nasa likod ng pinto. Kinuha ni Pablo ang walis at nagsimulang maglinis ng sahig. Maingat siya, hindi pa bigla-bigla. Parang may respeto sa lugar, kahit hindi kanya. Habang nagwawalis siya, si Jeannie naman ay nag-aayos ng mesa at hinuhugasan ng 2 baso. Paminsan-minsan, napapatingin siya kay Pablo. Ibang-ibang itsura niya ngayon kumpara kanina sa eskinita. Oo, kusot pa rin ang buhok at luma ang damit. Pero may kakaibang maayos na galaw. Hindi siya burara, hindi siya pabigat. Parang sanay sa gawaing bahay. Kuya Pablo, tawag ni Jeannie at nakasandal sa lababo. May sasabihin ako ha? Oo naman, sagot niya tumigil sa pagwawalis. May rules tayo. Tumango siya agad. Sige, ano yan? Una, sa sofa ka lang. Dito ako natutulog sa loob, kaya respetuhan lang ng space. Oo naman, syempre. Pangalawa, maayos na asal. Walang magdadala ng kung sino-sino dito. At kung may lakad ka, sabihin mo lang. Wala akong dadalhin, sagot niya. Wala nga akong kakilala. Pangatlo, dagdag ni Jeannie. Medyo seryoso na. Malapit dito ang barangay hall at kilala ako ng landlady. Ayoko ng gulo. Walang gulo, sabi ni Pablo at diretso ang tingin. Promise. Tahimik si Jeannie sandali. Hinahanap kung may bakas pa ng pagsisinungaling sa mukha niya. Wala siyang makita. Pagod lang. At pasasalamat. Sige, okay na tayo, sabi niya sa wakas. Matapos maglinis, umupo si Pablo sa sofa. Parang hindi sanay sa ganong klaseng pahinga. Si Jeannie naman ay nag-init ng tubig at gumawa ng 2 tasang kape. Gusto mo? Tanong niya at iniabot ang isa. Salamat, sabi ni Pablo. Tinanggap ang tasa gamit ang 2 kamay. Tahimik silang uminom. Maliit ang bahay, pero may kakaibang init. May amoy ng sabon sa sahig. May kortinang medyo luma pero malinis. At may mga lumang larawan sa dingding. Si Jeannie, kasama ang nanay niya, at isang graduation picture. Napansin naman niyo ni Pablo. Nanay mo? Tanong niya at tumango sa picture. Oo, sagot ni Jeannie. Nasa probinsya siya, kaya ako lang mag-isa dito. Ang sipag mo sabi ni Pablo na simple lang. Hindi madaling mag-isa. Napangiti naman si Jeannie, pagod ng ngiti. Sanayan lang. Habang lumalalim ang gabi, mas ramdam ang katahimikan. Wala nang ingay ng jeep. Paminsan-minsan na lang may motor na dumadaan. Matulog ka na, sabi ni Jeannie sa huli. Maaga pang pasok ko bukas. Oo, salamat ulit, Jeannie, sagot ni Pablo. Humiga siya sa sofa gamit ang manipis na kumot na ibinigay ni Jeannie.
Si Jenny naman ay pumasok sa likod ng kortina at humiga sa kama niya. Pareho silang nakatitig sa kisame. Magkaibang parte ng maliit na bahay, pero parehong gising pa ang isip. Si Jenny, iniisip kung tama ba ang ginawa niya. Kung anong klaseng tao ba talaga itong si Pablo. Si Pablo naman, tahimik na nakatitig sa dilim. Parang may mabigat na iniisip na hindi niya masabi. Sa unang gabi nilang magkasama, sa ilalim ng iisang bubong, wala pang kasiguraduhan ng lahat. Pero may isang bagay na pareho nila. Pareho silang pagod at pareho silang may dalang problema na mas mabigat pa kaysa sa kayang sabihin ng mga salita. Maagang nagising si Jenny kinabukasan, hindi dahil sa alarm kundi dahil nasanay ng katawan niya sa maagang pasok. Madilim ba ang paligid at malamig ang hangin na pumapasok sa maliit na bintana. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Pablo. Sumilip siya sa sala. Nakahiga pa rin ito sa sofa. Nakatagilid. Mahimbing ang tulog. Parang batang pagod na pagod sa kakalaro. Hindi lamang sa buhay. Tahimik siyang nagkakape at nag-aayos para sa trabaho. Paglabas niya ng pinto, saglit siyang huminto at napatingin sa loob. "Maghanap ka ng trabaho, ha?" Mahina niyang sabi, kahit tulog pa si Pablo. Lumipas ang ilang araw, maayos naman si Pablo. Maagang gumigising, nagliligpit ng hinihigaan, at kung minsan ay nagluluto pa ng simpleng almusal, gamit ang natitirang itlog o tuyo ni Jenny. Hindi siya madaldal, pero marunong makaramdam. At iyon ang unti-unti nagpapaliwag ng loob ni Jenny. Dumating ang araw ng sahod. Gaya ng dati, dumaan muna si Jenny sa ATM bago umuwi. Mahigpit ang hawak niya sa sobre, habang naglalakad papuntang palengke. Hindi siya dumiretso sa bahay. Lumiko siya sa masisikip na daan sa gilid ng palengke, kung saan may mga tindahan ng gulay at isda. Maingay, mabaho, pero buhay na buhay ang paligid. Sa sulok malapit sa lumang poste ng ilaw, may isang matandang babae na nakaupo sa bangketa. Payat, kulubot ang balat, at may lumang kumot na nakabalot sa balikat kahit mainit ang panahon. May maliit siyang lata sa harap, pero halos walang laman. Lumapit si Jenny na parang normal lang. Hindi siya tumitingin sa ibang tao. Hindi rin siya nagpapapansin. "Lola?" Mahina niyang tawag. Napatingala ang matanda. Ay iha pala." Sabi nito na mahina ang boses pero may ngiti. "Nandyan ka na naman." Ngumiti si Jenny pabalik. Umupo siya sa tabi ng matanda at inilabas ang maliit na paper bag na dala niya. "May pandesal at ulam po ko," sabi niya. "Tsaka konting prutas po." Nanlaki ang mata ng matanda. "Nako, sobra na to, iha. Lagi ka na lang." "Okay lang po," sagot ni Jenny agad. "Kakain din naman po ako. Dinagdagan ko lang." Hindi niya sinasabi na espesyal talaga ang pagdaan niya tuwing sahod. Hindi niya rin sinasabi na may hiwalay siyang budget para dito. Kahit minsan, kulang na kulang ang pera niya. "May lagnat pa rin po ba si Bunso?" tanong ni Jenny. "Ayos na konti," sagot ng matanda. "Salamat sa gamot na binigay mo ng isang araw, ha?" Ngumiti lamang si Jenny. Hindi na niya pinalaki ang usapan. Ilang minuto lang siyang nakipagkwentuhan. Tapos ay tumayo na. Sige po, Lola, ingat po kayo. Pagpalain ka sana," sabi ng matanda habang kumakain na. Tahimik na umalis si Jenny. Parang wala lang. Walang selfie, walang post, walang nagsasabing, "Ang bait mo naman." Para sa kanya, normal lang iyon. Hindi niya alam na may nakakakita sa kanya. Sa kabilang bahagi ng palengke, may lalaki nakatayo sa tabi ng tindahan ng saging. Nakasuot ng luma pero malinis na t-shirt. Si Pablo. Maaga siyang umalis sa apartment para maghanap ng trabaho. Pero nadaanan niya si Jenny sa palengke at napansin niyang hindi ito dumiretso pa uwi. Kaya napahinto siya.
Mula sa malayo, nakita niya kung paanong umupo si Ginny sa tabi ng matanda. Paano siya ngumiti, paano niya binigay ang pagkain na parang walang kapalit. Hindi niya narinig ang usapan, hindi niya alam ang detalye. Pero sapat na ang nakita niya. Ganito pala siya, naisip niya. Tahimik, hindi maingay, hindi nagpapasikat. Napabuntong hininga siya at napatingin sa hawak niyang papel. Listahan ng mga pinagtanungan niyang trabaho na puro, balik ka na lang, ang sagot. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Maynila, may naramdaman siyang kakaibang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa problema, kundi dahil sa hiya. Kinagabihan pag-uwi ni Ginny, nadatnan niya si Pablo na nagluluto ng instant noodles sa kusina. "Oh, may pagkain ka na pala," sabi niya tinanggal ang sapatos. "Oo," sagot ni Pablo. "Naghanap ako ng trabaho kanina pero wala pa rin. Bukas na lang ulit." "Okay lang yan," sabi ni Ginny. Pagod pero kalmado. "Makakahanap ka rin." Habang kumakain sila, napansin ni Ginny na parang may gustong sabihin si Pablo. "May problema?" tanong niya. Umiling si Pablo. "Wala. Napansin ko lang. Pagod ka lagi pero parang di ka nagrereklamo." Napangiti si Ginny. Wala naman kasi mangyayari kung puro reklamo lang." Tahimik ulit. Hindi sinabi ni Pablo na nakita niya ito sa palengke. Hindi niya tinanong kung bakit ginawa ni Ginny iyon kahit kapos din ito. Pero sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Ang babaeng tumulong sa kanya nang walang kasiguraduhan ay siya ring babaeng tumulong sa iba kahit walang nakakakita. At doon pa lang, tahimik niyang inamin sa sarili. Mabuti ang puso ni Ginny. Mas mabuti pa kesa sa kaya niyang tumbasan sa ngayon. Ilang araw nang lumipas mula nang makitira si Pablo kay Ginny. Maaga siyang umaalis tuwing umaga. Dala ang lumang envelope na may kopya ng ID at isang perasong papel na may listahan ng mga pinagtanungan niya ng trabaho. Pagod siyang umuwi gabi-gabi, pero hindi nawawala ang salamat at pasensya na sa bawat galaw. Isang gabi, nadatnan niya si Ginny na nakaupo sa sofa. Hawak ang papel at nakayuko. "Wala pa rin?" tanong ni Ginny habang naghuhubad ng sapatos. Umiling si Pablo. "May isang construction site na pwede sana kaso kailangan daw may medical at NBI clearance." "Eh di kumuha ka," sabi ni Ginny ng diretso. Yun na nga eh." Nagkamot siya ng ulo. "May bayad kasi. Pamasahe pa papunta sa office. Kulang ng pera ko." Tumahimik si Ginny. Kinuha niyang pitaka sa bag at umupo sa tapat niya. Magkano bang kailangan mo?" Di naman malaki," sagot ni Pablo agad. Parang nahihiya. "Kahit mga 500 para pamasahe at pang process." 500. Para sa iba, maliit. Para kay Ginny, 2 araw niya ng budget yon. Pero naaalala niya ang eskinita, ang pagtakbo, ang pagbabalik ng bag. "Sige," sabay niyang kuha ng pera. "Pero utang to pag may trabaho ka na bayaran mo." "Oo naman," sagot naman ni Pablo agad. Tinanggap ang pera na parang mabigat. "Babayaran ko to, promise." Hindi na nagtanong pa si Ginny. Sa isip niya, investment iyon sa future ni Pablo. Kung makakuha ito ng trabaho, makakatayo na sa sariling paa. At baka ilang araw na lang, makalipat na rin ito. Kinabukasan, maagang umalis si Pablo. Hindi siya dumiretso sa sinabing office. Sa halip ay napadpad siya sa palengke. Nasa sulok pa rin ang matandang babae. Nakaupo sa bangketa. Katabi nito ang 2 batang payat. Parehong nakaupo sa karton. Isang babae na siguro anak ng matanda ang nakatayo sa gilid. Mukhang pagod at walang tulog. Lumapit si Pablo, hawak ang perang bigay ni Ginny. "Lola?" Mahina niyang tawag.
Napatingin ng matanda. Ay, ikaw pala. Sabi nito. Yung kasama ng mabait na dalaga minsan. Tumango si Pablo. Umupo siya sa tabi nila at nilabas ang pera. Pambili niyo ng pagkain. Sabi niya at inabot ang kalahati ng hiniram niya. At pambili na rin ng gamot kung kailangan. Nanlaki ang mata ng babae sa tabi. Hindi po. Hindi namin pwedeng tanggapin to. Pwede. Sabi ni Pablo at mahina pero matatag. May tumulong din sa akin. Pinapasa ko lang. Hindi niya sinabi na wala pa siyang trabaho. Hindi niya sinabi na utang ang pera. Tumingin siya sa dalawang bata na ngayon ay nakatingin sa kanya na parang hindi naman makapaniwala. Kumain kayo, ha? Huwag niyong pababayaan ang sarili ninyo. Salamat. Bulong ng matanda. Halos maiyak. Ang dami niyong mabubuting tao. Ngumiti lamang si Pablo, pero may kurot sa dibdib niya. May natira pa siyang pera. Sakto lang para sa pamasahe pa uwi at isang murang tinapay. Habang naglalakad siya palabas ng palengke, kinuha niya ang papel na may listahan ng applyan sana. Napatingin siya roon. Bukas na lang ulit, sabi niya sa sarili. Mas mabigat sa kanya na may batang magugutom kesa sa isang araw na hindi siya makapag-apply. Kinagabihan, pag uwi niya sa apartment, nadatnan niya si Jenny na naglalabas sa banyo. Oh, kamusta? Tanong nito. Okay, sagot ni Pablo at pilit nang umiti. Nakapag-inquire ko. Kailangan lang talaga kumpletuhin yung requirements. May schedule ka na? Tanong ni Jenny. Bukas pa. Sagot niya naman agad. Hindi niya kayang tumingin ng diretso sa mata ni Jenny. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa konsensya. Habang nagsasampay ng damit si Jenny sa loob ng bahay, si Pablo naman ay tahimik na nagwawalis sa sahig. Mas tahimik kaysa dati. Salamat nga pala ulit sa pera, ha? Sabi niya at hindi tumitingin. Hindi ko to makakalimutan. Basta bayaran mo pag kaya mo na. Sagot ni Jenny. Walang bahid ng duda. Ayoko lang na masanay ka na manghiram. Oo naman, sabi niya. Pero sa loob niya may pangako siyang mas malinaw pa kaysa sa kahit anong salita. Babayaran ko siya. Lahat ng to. Balang araw. Hindi alam ni Jenny na ang perang inutang para sa requirements ay napunta sa kumakalam na sikmura ng ibang tao. At hindi naman alam ni Pablo kung tama bang ginagawa niya. Pero para sa kanya, sa mundong puno ng kakulangan, may mga sandaling kailangang unahin ng mas nangangailangan. Kahit sarili mo ang maiwan. Mahimbing ang tulog ni Jenny. Sa kabilang bahagi ng maliit na apartment, nakahiga si Pablo sa sofa. Nakatitig sa kisame. Bukas ang electric fan, umiikot ng mabagal. Pero hindi sapat para patahimikin ang isip niya. Hindi siya inaantok. Sa tuwing tahimik ang paligid, bumabalik ang mga alaala na pilit niyang tinatakasan. Maliwanag ang mga ilaw sa malaking bahay. Marble ang sahig. Malamig sa paa. Mataas ang kisame. May chandelier sa gitna. May mahabang hapagkainan na kayang upuan ng 10 tao. Kahit madalas, 2 lang naman ang kumakain. Pablo, diretso ka sa kwarto mo pagkatapos kumain. Sabi ng matandang babae na laging nakaperlas at mahigpit ang tingin. Ang lola niya. Opo, lola. Sagot naman ng batang Pablo noon. Mga 7 o 8 taong gulang. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik namang kumakain ang kanyang ama. Naka-Amerikana kahit nasa bahay. Laging may telepono sa tabi. Walang nagtatanong kung kamusta ang araw niya sa school. Walang kwento, walang tawanan. Tahimik, maayos, pero malamig. Minsan tinanong niya ang ama niya, Dad, nasan po si Mama? Napatigil ang kutsara sa hangin. Huwag mo nang itanong yan. Malamig nito ang sagot. Nasa mabuti siyang kalagayan. Pero narinig niya ang bulong ng lola niya sa kasambahay minsan.
Hindi bagay sa pamilya natin ang babaeng yon. Mahirap at walang breeding. Hindi niya agad naintindihan noon. Ang alam lang niya, wala ang nanay niya at bawal pag-usapan. Lumaki siyang may lahat. May sariling kwarto na mas malaki pa sa buong apartment ni Ginny. May driver, may tutor, may branded na gamit. Pero wala ang isang bagay na gustong-gusto niya. Yakap ng nanay. Tuwing may school event, laging driver ang kasama niya. Tuwing may sakit siya, nurse ang nag-aalaga. Isang beses, naglakas loob siyang magtanong ulit. Dad, pwede ko ba makita si Mama? Matagal pa bago sumagot ang kanyang ama. Hindi na importante yon. Focus ka na lang sa pag-aaral. Ikaw ang magmamana ng kumpanya. Balang araw. Kumpanya, negosyo, mana. Lahat iyon, malinaw sa ama niya. Pero para kay Pablo, may kulang pa rin. High school na siya nang minsang may narinig siyang usapan. Nasa study room ang ama niya, kausap ang abogado. Hindi ko dapat kinuha ang bata doon. Sabi ng ama niya na pagod ang boses. Pero ayokong lumaki siya sa hirap. Tama naman po, sagot ng abogado. Pero may karapatan pa rin ng ina. Napatigal si Pablo sa labas ng pinto. Doon niya unang narinig ang buong kwento. Iniwan ng ama niya ang nanay niya dahil sa pressure ng lola niya. Ayaw ng pamilya nila sa mahirap na babae. Pero kinuha siya, ang anak, para hindi masayang ang dugo ng pamilya. Dugo, apelido, yon ang mahalaga at hindi ang puso. Simula noon nagbago si Pablo. Tahimik pa rin siya sa bahay, pero sa loob niya ay may apoy na. Nagsimula siyang magtanong sa mga lumang empleyado, sa driver, sa matandang yaya na matagal na sa bahay, hanggang sa may nagbulong sa kanya ng isang lugar. Doon daw nakatira ang mama mo, sabi ng yaya. Takot na baka marinig ng iba, pero huwag mo sasabihin na ako nagsabi sa'yo. Hindi niya makalimutan ang gabing yon. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kwarto niya. Nakasuot ng mamahaling damit, pero pakiramdam niya ay bihag siya. Hindi pwedeng ganito lang. Bulong niya sa sarili. Isang madaling araw, umalis siya. Walang bodyguard, walang driver. May dala siyang kaunting cash na naipon niya mula sa allowance at isang backpack na may ilang damit. Hindi niya sinabi sa ama niya. Hindi niya sinabi kahit na kanino. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, siya mismo ang nagdesisyon para sa sarili niya. Akala niya madali. Akala niya pag may pera ka, kaya mo lahat. Pero nang maubos ang dala niyang cash, kakabiyahe at kakahanap, doon niya naintindihan ang mundong hindi niya kilala. Walang tumitingin sa apelido mo sa kalsada. Walang pakialam ang gutom kung sino ang ama mo. Natuto siyang matulog sa kung saan-saan. Natuto siyang magtipid ng pagkain. Natuto siyang magtrabaho ng kung ano-ano kapalit ng kaunting pera. At habang hinahanap niya ang nanay niya, mas nakilala niya ang mga taong matagal nang nabubuhay sa ganoong hirap. Bumalik ang kasalukuyan. Nakatingin si Pablo sa kisame ng apartment ni Ginny. Hindi niya alam kung nasaan ang ama niya ngayon. Sigurado siyang hinahanap siya. Siguradong galit. Pero hindi siya pwedeng bumalik nang hindi niya natutupad ang pakay niya. Kailangan niyang hanapin ang nanay niya. Kailangan niyang patunayan na hindi lang siya anak ng isang mayamang tao, kundi anak din ng isang babaeng piniling mahalin siya kahit wala itong pera. At ngayon, sa maliit na bahay na hindi kanya, sa sofa na hindi kanya, may isang babaeng tumulong sa kanya nang walang alam sa totoo niyang pagkatao. Mas lalo siyang nakaramdam ng hiya dahil ang babaeng yon, si Ginny, ay mas mayaman pa ang puso kaysa sa pamilyang kinalakihan niya. At balang araw, ipinangako niya sa sarili, babawi siya. Hindi lang sa utang na pera, kundi sa utang na kabutihan. Mas naging natural ang presensya ni Pablo sa bahay ni Ginny habang lumilipas ang mga araw.
Hindi na ito parang bisitang nahihiyang huminga. Hindi na rin parang estrangherong kailangang bantayan bawat galaw. Unti-unti, naging bahagi siya ng simpleng routine sa maliit na apartment. Isang umaga, nagising si Jeannie sa amoy ng pritong bawang. Napabangon siya agad. Ano yun? Paglabas niya ng kortina, nakita niya si Pablo sa kusina. Nakatalikod, may hawak na sandok. May kawali sa kalan at may 2 itlog na niluluto. Good morning, sabi nito at napalingon at ngumiti. Nagising ka na pala. Nagluto ako ng sinangag. May itlog din. Napakurap si Jenny. Marunong ka palang magluto? Basic lang, sagot niya. Ayoko namang pabigat lang dito. Umupo si Jenny sa maliit na mesa. Pinapanood siya. Hindi siya sanay na may ibang tao sa bahay na gumagawa ng ganito para sa kanya. Salamat, sabi niya na medyo nahihiya. Di mo naman kailangan gawin to. Gusto ko, sagot ni Pablo. Nakikitira na nga lang ako. Dapat may ambag. Tahimik silang kumain, pero magaan ang pakiramdam. Hindi awkward. Parang matagal na silang magkakilala. Simula noon, madalas nang magluto si Pablo. Minsan tuyo, minsan sardinas. Minsan gulay na mura sa palengke. Simple lang, pero laging may effort. At hindi lang sa bahay siya tumutulong. Tuwing umaga, sabay silang naglalakad papunta sa sakayan ng jeep. Hindi mo naman kailangang ihatid ako araw-araw, sabi ni Ginny minsan. Okay lang, sagot ni Pablo. Wala pa rin naman akong trabaho. At least sigurado akong safe ka makakarating. Hindi na rin siya tumutol. Sa totoo lang, may kakaibang gaan na rin ang pakiramdam na may kasabay maglakad. May kausap tungkol sa kung gaano ka-traffic, kung gaano kainit, at kung gaano kamahalang bilihin. Isang hapon, habang naghihintay si Jenny sa labas ng shop na pinagtatrabahuhan niya, may tumawag sa kanya. Oy, Jenny? Lumapit ang 2 niyang katrabaho, sina May at Liza. Sinusundo ka na naman ng bodyguard mo? Tukso ni May, nakangisi. Huy, ano ba kayo? Sagot ni Jenny at napapailing. Kaibigan ko lang yun. Kaibigan? Bakit araw-araw nandito? Sweet Hindi nga, sagot ni Jenny. Pero may konting pamumula sa pisngi. Sa di kalayuan nakatayo si Pablo. Hawak ang lumang bag niya. Tahimik lang na naghihintay. Hindi siya lumalapit hanggat hindi tapos si Jenny. Uy, matino naman ang itsura ha. Pabulong ni May. Tahimik type. Pet ko kaya yan? Hoy, sabi ni Jenny, tinatawanan sila pero halatang nahihiya. Huwag niyo nga akong inaasar. Pero habang naglalakad sila ni Pablo pa uwi, naalala niyang mga tukso. Kaibigan lang ba talaga? Pinagpag niya ang ulo niya. Masyado pang maaga para sa ganong isip. Isang gabi, nawala ng kuryente sa area. Mainit, madilim, tahimik. Umupo sila sa labas ng apartment sa may hagdan dahil mas presko roon. May hawak silang tig-iisang pamaypay. Grabe, init, reklamo ni Jenny. Sanay na ako sa mas mainit. Biro pa ni Pablo. Napatawa na lang si Jenny. Saang impyerno ka ba nang galing? Ngumiti naman si Pablo, pero hindi na sumagot. Sa halip ay tumingin siya sa langit. Maliwanag ang buwan. Jenny, sabi niya maya-maya. Bakit ka ba mabait? Ha? Natawa siya. Ano yan, interview? Hindi, sabi niya. Napansin ko lang. Kahit pagod ka, tumutulong ka pa rin sa iba. Hindi alam ni Jenny na nakita na siya ni Pablo sa palengke dati. Ewan? Sagot niya, tahimik na. Pero siguro kasi, alam ko yung pakiramdam na walang tumutulong. Hindi na nagtanong pa si Pablo, pero lalo siyang humanga. Sa mundong kinalakihan niya, tumutulong ang tao kapag may kapalit. Pangalan, koneksyon, imahe. Kay Jenny,
walang ganon. Tahimik, totoo. Habang tumatagal, mas nagiging komportable si Ginny. Hindi na siya nagtatago ng gamit sa loob ng kwarto. Hindi na siya nagigising sa konting kalusko sa sala. Natutulog na siya ng mahimbing kahit na may ibang tao sa bahay. Minsan napapansin niyang hinahanap niya ang boses ni Pablo kapag tahimik ang umaga. Minsan nasasanay siyang may naghihintay sa kanya pag-uwi. At si Pablo naman, sa bawat araw na kasama si Ginny, mas lalong nararamdaman ang bigat ng sekreto niya. Dahil habang mas nakikilala niya ito, mas lumalalim ang respeto niya. At mas natatakot siyang dumating ang araw na malaman nito ang totoo. At baka magbago ang tingin sa kanya. Pero sa ngayon, sa maliit na apartment na yun, sapat na muna ang simpleng umaga na may sinangag. Simpleng lakad papunta sa sakayan at simpleng tuksuhan na may kasamang ngiti. Dahil minsan, doon nagsisimula ang mga bagay na hindi mo inaasahang magiging mahalaga. Lumipas ang ilang linggo, maayos pa rin ang takbo ng araw nila ni Ginny. Simpleng umaga, sabay sa sakayan, simpleng hapunan. Pero sa likod ng mga normal na routine na iyon, may mabigat na iniisip si Pablo. Wala pa rin siyang trabaho. Lahat ng pinuntahan niya parehong sagot. Tatawagan ka na lang. Kailangan ng experience. Balik ka pag may kompleto ka ng requirements. Kada gabi, habang tulog na si Ginny, gising pa rin siya. Nakaupo sa sofa, hawak ang cellphone na luma at walang load. Iniisip niya kung hanggang kailan kaya siya aasa sa kabaitan ng babaeng yon. Isang gabi, nadatnan niya si Ginny na tahimik lang, nakatitig sa sahig. May problema? Tanong niya, habang nagbubuhos ng tubig sa baso. Nag-atubili naman si Pablo. Ginny, pwede bang magtanong ako ulit? Huminto siya. Tungkol saan? May nakita kasi akong hiring sa isang warehouse. Kaso sa kabilang lungsod kailangan ng pamasahe, medical ulit, tsaka uniform deposit. Magkano? Tanong ni Ginny, diretso na agad. Mga 1,000 siguro. Sagot niya at mahina ang boses. Alam ko malaki to, kaya kung hindi pwede, 1,000. Para kay Ginny, halos kalahati na ng natitira niyang budget bago sumunod na sahod. Tahimik siya sandali. Ramdam niya ang bigat ng desisyon. Pero nakita niya rin na ang pagod sa mukha ni Pablo. Hindi arte, hindi drama. Totoong pagod ng taong gustong makatayo sa sarili. Sigurado ka ba na may chance to? Tanong niya. Oo, sagot niya agad. Mas okay daw doon. May barracks pa pag natanggap. Huminga ng malalim si Ginny tsaka tumayo. Kinuha niya ang sobre sa loob ng bag niya at binilang ang pera. Eto, sabi niya at inabot ang 1,000. Pero Pablo, huling hiram mo na to Kapag hindi pa rin niya natuloy, hindi ko na kaya ulit. Tinanggap niya iyon na parang mabigat na bato. Salamat, di ko alam paano babawi. Magkaroon ka lang ng trabaho, sagot ni Ginny. Yun na yun. Ngumiti siya pero may kirot sa dibdib. Hindi niya masabi ang totoo. Kinabukasan, hindi sa warehouse na punta si Pablo. Nasa palengke siya ulit. Mas maaga kaysa dati. Nakaupo ang matandang babae pero ngayon mas mukhang nangihina. Katabi nito ang apo na inuubo ng malala. Lumapit si Pablo, may dalang paper bag mula sa butika at grocery. Lola, tawag niya. Napatingin ang matanda. Ikaw na naman, iho. Umupo siya sa tabi nila at nilabas ang mga gamot, gatas, tinapay at kaunting dalata. Para ho sa ubo niya, sabi niya at inabot ang gamot. At pagkain ho ninyo. Napaiyak ang babae na anak ng matanda. Hindi namin alam paano magpapasalamat. Okay lang po, sabi ni Pablo at pilit nang umiti. May tumulong din ho sa akin. Pinapasa ko lang.
Habang pinapanood niya ang batang umiinom ng tubig pagkatapos uminom ng gamot, may mabigat na pakiramdam sa dibdib niya. Sa bulsa niya, halos barya na lang ang natira para sa pamasahe pa uwi. Hindi para sa inaplayan niyang trabaho. Umupo siya sa gilid, tahimik, naririnig niya ang boses ni Ginny sa isip niya. Huling hiram mo na to. Napapikit siya sandali. Sorry, Ginny. Pag uwi niya ng apartment, nadatan niya si Ginny na nagluluto ng munggo. Oh, ang aga mo? Tanong niya. Oo, sagot ni Pablo at pilit normal ang tono. Nag-inquire kasi ako, kailangan lang hintayin yung schedule ng medical. Aba, okay yan na. Sabi ni Ginny na hindi nagdududa. At least may progress na. Umupo siya sa sofa. Nakatingin sa sahig. Ramdam niya ang bigat ng kasinungalingan. Hindi siya sanay na magsinungaling para sa sarili. Pero para sa iba, nagagawa niya. Habang kumakain sila, napansin ni Ginny na tahimik siya. Sure ka ba na okay ka lang? Tanong niya. Oo naman, sagot niya agad. Medyo pagod lang. Hindi na siya inusisa ni Ginny. Pero habang naghuhugas siya ng pinggan sa kusina, nakatingin si Pablo sa kanya. Sa simpleng damit, sa pagod na balikat. Sa babaeng kahit kapos ay handang tumulong. At mas lalong bumigat ang pakiramdam niya. Tahimik siyang tumingin sa kamay niya. Kamay na sanay sa marangyang buhay noon. Pero ngayon nanginginig sa bigat ng utang na hindi lamang pera. Babayaran ko rin to. Balang araw. Bulong niya sa sarili. Hindi lang pera, lahat ng kabutihan mo. At sa gabing iyon, habang natutulog si Ginny ng payapa, mas naging malinaw kay Pablo. Hindi na lang paghahanap sa ina ang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. May isa pang dahilan ngayon. Isang babaeng may pusong mas malaki pa kesa sa mundong iniwan niya. Nagsimula ang araw na parang normal lang. Maagang nagising si Ginny pero walang amoy ng pritong bawang. Tahimik ang kusina. Walang kaluskos ng kawali. Walang mahinang pag-ubo ni Pablo sa sala. Sumilip siya sa labas ng kortina. Maayos ang pagkakatupi ng kumot sa sofa. Wala si Pablo. Maaga siguro umalis. Bulong niya sa sarili. Hindi na siya nagtaka. Ilang beses na rin maagang lumabas si Pablo para maghanap ng trabaho. Minsan nauuna pa nga sa kanya. Nag-ayos siya at pumasok sa trabaho. Gabi na nang makauwi siya. Madilim ang apartment. Binuksan niya ang ilaw. Tahimik. Kuya Pablo, tawag niya na medyo malakas. Ngunit walang sumagot. Tiningnan niya ang kusina. Walang bagong hugasin. Ang sofa, walang bag. Ang sulo kung saan nakalagay ang ilang damit ni Pablo, wala na. Parang may malamig na tubig na binuhos sa likod niya. Di naman siguro, bulong niya. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ng number na minsan ginamit ni Pablo para mag-text. Yung murang SIM na binili nila dati. The number you have dialed is unattended. Umupo siya sa sofa. Teka lang, baka may emergency. Baka may nakuha na sa talagang trabaho. Pero bakit wala man lang paalam? Kahit isang text? Napahawak siya sa noo. Biglang bumalik sa isip niya ang mga paalala ng mga kaibigan. Ingat ka sa mga pinapatira mo. Di mo kilala yan. Hindi ganon si Pablo. Bulong niya. Pero mahina ang boses niya kahit sa sarili niya. Kinabukasan, pagpasok niya sa trabaho, napansin agad ng mga kaibigan niya ang itsura niya. Uy, Ginny, okay ka lang? Tanong ni May. Parang puyat ka. Dagdag pa ni Liza. Wala. Pilit niyang ngiti. Medyo pagod lang. Nasa na yung bodyguard mo? Biro pa ni May. Doon na siya napayuko. Umalis. Ha? Bakit? Di ko alam. Sagot niya na halos pabulong. Hindi na nga bumalik kagabi. Nagkatinginan ng dalawa. Ginny, sabi ni Liza na maingat ang tono. Magkano ba nahiram nun sa'yo? Hindi siya agad sumagot.
Sabihin mo na, sabi ni May na derechahan. Mukhang binudol ka na. Hindi. Biglang sagot ni Jenny na napalakas. Napatingin ng ibang katrabaho. Hindi siya ganon. Pero habang sinasabi niya yon, may kumakabog sa dibdib niya. Paano kung tama sila? Lumipas ang ilang araw, walang paramdam si Pablo. Walang tawag, walang mensahe. Wala ring bumalik para kunin ang natitirang gamit dahil wala namang naiwan. Doon na siya tuluyang nasaktan. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa tiwala. Sa mga umagang sabay sila. Sa mga gabing magkatabi silang kumakain, sa mga simpleng usapan, parang wala. Isang hapon, pinatawag sila ng manager sa shop. Pasensya na kayo, sabi nito na halatang problemado. Nalulugi na ang negosyo. Hanggang katapusan na lang tayo. Parang may bumagsak na mabigat sa ulo ni Jenny. Sir, paano po kami? Tanong ng isa. Magbibigay kami ng konting separation pay. Sagot nito. Pero hindi na talaga kaya. Paglabas ni Jenny ng opisina, tulala siya. Grabe naman, sabi ni May. Sabay-sabay pa talaga. Okay ka lang? Tanong ni Liza. Tumango si Jenny. Pero parang walang laman ang loob niya. Nang gabing yon, mag-isa siyang umuwi. Mas tahimik ang apartment kesa dati. Mas malaki, mas malamig. Umupo siya sa sofa. Ang sofa kung saan madalas matulog si Pablo. Hinawakan niya ang gilid ng unan. Wala na. Nasa isip niya ang salitang ayaw niyang paniwalaan. Iniwan ka, ginamit ka. Umasa ka sa wala. Napayuko siya at doon lang siya umiyak ng totoo. Hindi maingay, hindi dramatic. Tahimik na iyak ng taong pagod na lumaban, mag-isa. Sa loob ng isang buwan nawala ang perang pinahiram niya. Nawala ang taong pinagkatiwalaan niya. At ngayon, mawawala pa ang trabaho niya. Triple dagok. Walang trabaho, walang ekstrang pera, at wala na si Pablo. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Jenny ang takot na hindi niya matakasan. Yung takot na baka bukas, wala na siyang matirahan. At wala nang babalik para kumatok sa pinto niya at sabihin, okay lang, nandito lang ako. 2 linggo matapos magsara ang shop, ubos na ang ipon ni Jenny. Naubos sa renta, sa pagkain, sa bayarin na hindi naman pwedeng takasan. Isang gabi nakaupo siya sa sahig ng apartment. Katabi ang maliit na maleta. Nakakalat ang ilang damit na pinili niya kung alin lang ang dadalhin. Hindi niya na kayang manatili sa Maynila nang walang trabaho. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng nanay niya sa probinsya. Hello? Nay? Sabi niya at pilit masigla ang boses. Jenny, anak, kamusta ka na? Sagot ng nanay niya. Medyo hinihingal. Napakunot noo siya. Nay, okay ka lang ba? Parang iba yata ang boses mo. Wala to, inuubo lang. Sagot nito. Pero halatang pilit. Kailan pa yan? Matagal na rin. Nahihilo nga ako minsan pero okay lang anak, huwag ka mag-alala. Doon na kinabahan si Jenny. Hindi pwede yan, Nay. Nagpa-check up ka na ba? Wala pa. Wala pa namang extra eh. Napapikit si Jenny. Wala na siyang trabaho. Kaunti na lang ang pera niya. Pero may sakit ang nanay niya. Desisyon agad. Uuwi ako, sabi niya. Anak, wag na. Uuwi ako, Nay. Ulit niya na mas matatag. Makalipas ang 2 araw, nasa bus na siya pauwi ng probinsya. Sa bintana, pinapanood niya ang pagpalit ng tanawin. Mula sa gusaling siksikan hanggang sa palayan at bundok. Dala niya ang maliit na maleta at mas mabigat na isip. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya. Pero alam niya ang kailangan niya doon. Pagbaba niya sa terminal, agad niya nakita ang nanay niya na naghihintay sa gilid ng kalsada. Jenny! Tawag nito at pilit na nakangiti.
Pero hindi niya maitago ang pamumutla at panghihina. Nay, mahigpit na yakap ni Jeannie. Ang payat mo na. Drama ka agad. Biro ng nanay niya. Pero napahawak sa dibdib. Doon lalo siyang kinabahan. Kinabukasan, dinala niya ang nanay niya sa maliit na klinik sa bayan. Habang naghihintay sila sa labas ang consultation room, hawak ni Jeannie ang envelope na may natitira niyang pera. Hindi ito kasing kapal ng dati. Paglabas ng doktor, seryoso ang muka. Kakailanganin niya ng tests. Mukhang may problema sa baga. Huwag niyo nating pabayaan. Magkano? Yun lang ang umiikot sa isip ni Jeannie. Doc, pwede bang installment? Mahina niyang tanong. Pwede naman, sagot ng doktor. Pero mas maaga, mas maganda. Tumango siya, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib. Sa gabing iyon, nakaupo siya sa labas ng bahay nila. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Tahimik ang paligid. May huni ng kuliglig. Nay, maghahanap ako ng trabaho dito, sabi niya. Anak, kagagaling mo lang. Kailangan. Putol niya. Hindi sapat to. Kinabukasan, nag-ikot siya sa bayan, sa palengke, sa munisipyo, sa mga tindahan. May hiring po ba? Kadalasan, iling ang sagot. Wala po. Subukan mo sa kabilang barangay. Balik ka na lang next month. Sa bawat sagot, mas bumibigat ang pakiramdam niya. Pero, hindi siya pwedeng sumuko. Pagdaan niya sa may highway, may nakita siyang malaking tarpaulin sa bakanteng lote na dati palayan. Grand opening. Soon, Luminara Hotel. Now hiring front desk, housekeeping, kitchen staff. Napahinto siya. Hotel? Dito sa bayan? Lumapit siya sa tarpaulin. May nakasulat na contact numbers at address ng temporary office. Kinabahan siya bigla. Hindi siya sanay sa hotel. Wala siyang experience doon. Pero naalala niya ang bill sa clinic. Ang ubo ng nanay niya sa gabi. Ang gamot na kailangang bilhin. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ang number. Hello? Luminara Hotel Hiring Office? Sagot ng babae sa kabilang linya. Good afternoon po, sabi ni Jeannie at kinakabahan. Nagtatanong lang po sana kung tumatanggap po ba kayo ng aplikante? Yes po, walk-in applicants tomorrow, 9 a.m. Parang may liwanag na sumilip sa madilim na isip niya. Sige po, salamat. Pagkababa ng tawag, napahawak siya sa tip-tip niya. Ito na ba yun? Hindi niya alam kung matatanggap pa siya. Hindi niya alam kung kakayanin niya ba ang trabaho. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang sunod-sunod na problema, may nakita siyang maliit na pag-asa. Minsan, sapat na ang maliit na pag-asa para bumangon ulit. Maagang dumating si Jenny sa temporary office ng Luminara Hotel. Simple lamang ang suot niya. Malinis na blouse, itim na slacks, at sapatos na medyo luma na pero pinunasan niyang mabuti. Naka-ponytail ang buhok niya at hawak ang folder ng mga dokumento. Marami ring aplikante sa labas. Mas bata pa nga sa kanya. Mas may bihis at may mukhang experience na sa hotel. Huminga siya ng malalim. Para kay nanay. Para sa gamot. Tinawag ang pangalan niya makalipas ang ilang minuto. Jenny Ramos? Opo, sagot niya sabay pasok sa loob. Maayos naman ang loob ng opisina. Aircon, glass table, may logo ng Luminara sa pader. Umupo siya sa harap ng HR staff na nakatingin. At nakangiti. Maayos naman ang naging interview. Tinanong siya tungkol sa dati niyang trabaho sa shop. Kung marunong ba siyang humawak ng tao at kung kaya ba niya ng shifting schedule. Kaya ko po, sagot niya sa lahat, kahit may kaba sa dibdib. Okay, Ms. Ramos, sabi ng HR. We'll just need final approval from the management. May meeting kasi ngayon ng mga bosses sa main building. Dito lang po ba sila?
Tanong niya. Yes, nasa hotel site. Pwede ka maghintay sa lobby kung gusto mo. Tumango si Ginny. Paglabas niya ng opisina, tumingin siya sa bagong tayong hotel sa kabilang kalsada. Malaki ito kumpara sa ibang establishmento sa bayan. Glass ang harap, may uniformed guard sa pinto. Grabe, may ganito na pala dito. Naisip niya. Pumasok siya sa lobby. Malamig ang aircon, mabango, makintabang sahig. May chandelier na hindi malang kasing laki ng syudad, pero elegante. Nahihiya siyang umupo sa sofa, pero ginawa niya pa rin. Habang nakaupo siya, biglang may dumaan na grupo ng mga lalaki naka-formal, naka-coat, maayos ang buhok, may dalang folders. Hindi niya sana papansinin, pero may isang pamilyar na tindig, isang pamilyar na lakad, isang pamilyar na boses. Sir, ready na po ang boardroom? Sabi ng isang staff. Okay, we'll be there. Sagot ng lalaki. Parang huminto naman ang mundo ni Ginny. Dahan-dahan siyang napalingon. At nakita niya siya, si Pablo. Pero hindi yung Pablo na kilala niya. Maayos ang buhok, naka-custom suit, makinang sapatos. May suot na mamahaling relo. May dalawang lalaki na kabarong na nakasunod sa kanya. Parang ibang tao. Hindi pwede. Bulong ni Ginny. Napahawak siya sa gilid ng sofa. Baka namamalikmata lang siya. Pero lumingon si Pablo at nagtagpo ang mga mata nila. Tumigil ito sa paglalakad. Nanlaki ang mata niya. Ginny? Tumayo siya agad. Halo-halo ang emosyon. Galit, gulat, sakit. Lumipat siya ng mabilis. Ikaw? Sabi niya at halos pabulong pero nanginginig ang boses. Ano to? Tahimik ang mga staff sa paligid. Nagkatinginan. Sir? Tanong ng isa. It's okay. Sabi ni Pablo. Hindi inalis ang tingin kay Ginny. Give us a minute. Umalis ang mga kasama niya. Naiwan silang dalawa sa gitna ng mamahaling lobby. Akala ko ba? Hirap magsalita si Ginny. Akala ko ba naghihirap ka? Wala ka matulugan. Tapos ngayon, ganito? Ginny, please. Sabi ni Pablo. May utang ka pa sa akin. Bulalas niya na mas malakas na. Tapos bigla ka na lang nawala. Napayo ko si Pablo sandali. Alam ko at hindi ko tinakbuhan yon. Talaga? Mapait na tawa niya. Kasi mukhang hindi ka naman nahihirapan. Huminga ng malalim si Pablo. May kailangan akong ipaliwanag. Ha, magaling ka palang umarte. Sabi niya at nangingilid ang luha. Pulube? Walang pera? Walang hiya ka? Hindi ako nagsinungaling tungkol sa paghahanap ko sa nanay ko. Sabi niya, mas mababa ang boses ngayon. Totoo lahat yun. Eh, yung suot mo, yung hotel, yung sir na tawag nila sa'yo. Tahimik si Pablo sandali. Anak ako na may-ari ng hotel na to. Sabi niya sa wakas. Parang may sumabog sa tenga ni Ginny. Ano? Lumaki ako mayaman. Diretso niyang sabi. Pero iniwan ng pamilya ko ang nanay ko dahil mahirap siya. Kinuha ako ng tatay ko at pinalaki sa marangyang buhay. Pero hindi ako naging masaya. Tahimik ang lobby. Parang sila lang ang tao sa mundo. Umalis ako sa bahay nang hindi nila alam. Patuloy ni Pablo. Hinahanap ko ang nanay ko. Wala akong access sa pera. Hindi ko ginamit ang pangalan ko. Gusto ko maranasan kung paano mabuhay nang walang pribilehiyo. At kasama ako sa eksperimento mo. Tanong ni Ginny na masakit ang boses. Hindi. Agad niyang sagot. Hindi kita ginamit. Hindi ko inaasahan na makikilala kita. Hindi ko inaasahan na tutulungan mo ako. Eh bakit ka nawala? Bulong niya. Natuntun ako ng mga tao ng tatay ko. Kinuha nila ako. May problema sa negosyo at
kailangan kong bumalik. Hindi ko malang nakuha ang number mo ulit. At wala akong lakas ng loob na bumalik na walang paliwanag. Tahimik si Jenny at umiikot ang utak. Pulube, kaibigan, utang. At ngayon, bilyonaryo. Hindi pa niya alam kung anong mararamdaman niya. Pero isang bagay lang sigurado, hindi na simple ang kwento nila. Hindi agad nakapagsalita si Jenny matapos ang revelasyon ni Pablo. Nasa isang sulok sila ng lobby, malayo sa ibang tao. Pero pakiramdam niya para siyang nasa gitna ng entablado na may spotlight. Anak ka ng may-ari. Ulit niya na mahina. Oo, sagot ni Pablo. Pero hindi yun ang gusto kong pag-usapan ngayon. Ano pa bang meron? Tanong niya na pagod ang boses. May mas malaki pa ba dyan? May kung anong lumambot sa tingin ni Pablo. Hanap ko ng nanay ko. Napatigil si Jenny. Ano? Dito rin sa probinsya, sabi niya. Matagal ko siyang hinanap. Ilang buwan na pala siyang nandito pero hindi ko alam. Ngayon ko lang siya natunton. Hindi alam ni Jenny kung bakit, pero may kakaibang kaba siyang naramdaman. Gusto mo pa siyang makita? Tanong ni Pablo na maingat. Bakit ako? Sagot niya agad. Kasi huminga siya ng malalim. Gusto kong makilala ka niya. At gusto kong malaman mo ang buong kwento. Tahimik naman si Jenny sandali. Gusto niyang magalit. Gusto niyang maglakad palayo. Pero may bahagi sa kanya na gustong malaman ang totoo. Sige, sabi niya sa wakas. Sumakay sila sa isang sasakyan na may driver. Tahimik sa biyahe. Sa labas ng bintana, dumaan sa palayan at maliit na bahay. Dito lang siya nakatira ngayon, sabi ni Pablo. Huminto sila sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero. Hindi kalakihan, may maliit na bakuran na may sampayan ng damit. Bumilis ang tibok ng puso ni Jenny. Parang pamilyar. Bumaba si Pablo at inalalayan siyang bumaba rin. Lumapit sila sa pinto. Ma, mahina niyang tawag. May kumalusko sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At lumabas ang isang matandang babae. Payat, maputi na ang buhok. May pamilyar na mga mata. Parang tumigil ang mundo ni Jenny. Lola? Bulong niya at hindi makapaniwala. Nanlaki ang mata ng matanda. Ikaw yung mabait na dalaga sa palengke. Napatingin ang matanda kay Pablo at saka kay Jenny pabalik-balik. Ma, sabi ni Pablo na nanginginig ang boses. Siya si Jenny. Jenny? Ulit ang matanda. Siya yung tumulong sa'yo noon. Sabi ni Pablo ng dahan-dahan. Yung nagdadala ng pagkain? Napahawak naman sa bibig ang matanda. Ikaw pala yun? Hindi naman nakapagsalita si Jenny. Parang may kulog sa tenga niya. Lola, kayo pala. Bulong niya. Kayo ang nanay niya? Tumango ang matanda. Nangingilid ang luha. Oo, anak ko siya. Bigla namang bumagsak ang mga peraso sa isip ni Jenny. Ang matandang binibigyan niya ng pagkain. Ang batang inuubo. Ang simpleng pasasalamat. Siya pala ang nanay ni Pablo. Hindi ko alam. Sabi niya at umiiyak na rin. Hindi ko alam na kayo pala. Lumapit ang matanda at hinawakan ng kamay niya. Salamat, Iha. Ako hindi dahil sa'yo. Hindi ko alam kung paano kami nabuhay ng mga apo ko noon. Napatingin si Pablo kay Jenny. Puno ng gulat ang mukha. Hindi ko alam na ikaw pala yon, sabi niya. Yung babaeng tinutulungan ko. Hindi ko alam na nanay ko pala siya. At ikaw din ang tumutulong sa kanya. Hindi ko rin alam. Sagot ni Jenny na naiiyak. Hindi ko naman tinanong ang pangalan niya. Tahimik silang tatlo sandali. Tapos ay biglang yumakap ang matanda kay Pablo tsaka kay Jenny.
Magkakasama na sila sa ilalim ng maliit na bubong. Umiiyak at tumatawa sa parehong oras. Ang liit ng mundo, no? Bulong ni Ginny. At ang laki ng puso mo. Sabi ng matanda. Hawak pa rin ang kamay niya. Napayuko si Pablo. May luha rin sa mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng buo kung gaanong kalalim ang kabutihan ni Ginny. Hindi lang siya tinulungan bilang estranghero. Tinulungan din niya ang ina niya nang hindi alam kung sino ito. At doon niya mas naintindihan. Hindi aksidente na nagtagpo ang landas nila. May mga kabutihang bumabalik sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi agad naging maayos ang lahat matapos ang pagkikita nilang tatlo. Kailangan pa rin ng oras. Kailangan pa rin ng paghilom. Pero isang bagay lang malinaw. Hindi na sila estranghero sa buhay ng isa't isa. Isang hapon, pinapunta ni Pablo si Ginny sa opisina niya sa hotel. Hindi na siyang Pablo na nakasandal sa sofa sa maliit na apartment. Nasa likod siya ngayon ng malaking mesa. May glass walls ang opisina at may tanawin ng palayan sa labas. Pero nang umiti siya, pareho pa rin. Umupo ka, sabi niya. Medyo naiilang pa rin si Ginny. Weird pa rin, sabi niya. Parang hindi ikaw to. Same pa rin naman ako, sagot niya. Mas marami lang plancha ang damit. Napangiti siya kahit papaano. Kinuha ni Pablo ang isang envelope mula sa drawer at iniabot sa kanya. Ano to? Utang ko, sabi niya. Lahat ng hiniram ko, plus interest. Binuksan ni Ginny ang envelope. Nanlaki ang mata niya. Pablo, sobra naman to. Hindi, putol niya. Kulang pa nga yan kung tutuusin eh. Hindi ko naman ginawa to para bayaran mo ako ng ganitong kalaki. Sabi niya. Alam ko, sagot niya. Kaya nga may dagdag eh. Para sa lahat ng di ko na ipaliwanag at sa lahat ng pasakit na naidulot ko. Tahimik si Ginny. Salamat, sabi niya sa huli na mahina. Ilang araw matapos noon, tinawagan siya ng HR ng hotel. Ms. Ramos, approve ng application ninyo. You can start next week as front desk staff. Hindi siya makapaniwala. Talaga po? Yes, may recommendation kasi from management. Alam niya na kung kanino galing iyon. Unang araw niya sa Luminar Hotel, kabatong-kabato siya. Maayos ang uniform, nakaayos ang buhok, at paulit-ulit niyang binabasa ang training notes. Habang inaayos niya ang mga papeles sa reception, may lumapit. Good morning, sabi ni Pablo na nakangiti. Andito ka na naman, sabi niya at nagpipigil humiti. Hotel namin to, sagot niya na kunwari seryoso. Simula noon, madalas na siyang dumaan sa reception. Hindi para mag-istorbo, kundi para kamustahin. Kumain ka na? Hindi ka ba pagod dito? Kaya pa ba ng shift mo? Simple lang, walang pilit, walang drama. Unti-unti, napapansin ni Ginny na hindi na siya naiilang. Hindi na siya galit, hindi na siya takot. Mas nangingibabaw na ang pasasalamat at kung minsan, kilig. Isang gabi, habang naglalakad sila sa bakuran ng hotel matapos ang shift ni Ginny, huminto si Pablo. Pwede ba kitang ligawan? Tanong niya na diretso pero maingat. Napahinto si Ginny. Grabe, formal. Seryoso ako. Hindi dahil sa utang. Hindi dahil sa awa. Kundi dahil ikaw si Ginny. Yung babaeng tumulong sa akin kahit wala ako maibigay. Tahimik siya sandali. Hindi naman ako sanay sa mayaman. Biro niya pero may kaba. Hindi rin ako sanay magmahal ng totoo. Sagot niya. Kaya sabay tayong matuto. Napangiti siya. Sige, pero dahan-dahan lang ah. Dahan-dahan. Ulit niya. Samantala, sa malaking bahay sa Maynila, nagkaroon ng seryosong usapan. Nasaan na si Pablo? Tanong ng ama niya. Nasa probinsya, sir. Sagot ng assistant.
Pinapatakbo ang bagong hotel. Tahimik ang kanyang ama. Kasamang kanyang ina. Dagdag pa. Napahawak ito sa noo. Dapat hindi ko sila pinaghiwalay noon. Bulong niya. Masyado ako nakinig sa nanay ko. Sa unang pagkakataon, hindi negosyo ang laman ng isip niya, kundi pamilya. Gusto ko silang puntahan, sabi niya sa huli. Sa probinsya, habang nagkakape sina Pablo at Jenny sa gilid ng hotel garden, hindi pa nila alam ang pagdating ng susunod na yugto. Pero malinaw na ang direksyon. Hindi na utang ang namamagitan sa kanila. Hindi na sekreto, kundi paghilom, pagbawi, at pag-ibig na dahan-dahang umuusbong, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pusong parehong marunong magmahal. Makalipas ang ilang buwan, ibang-iba na ang takbo ng buhay ni Jenny. Hindi na siya nagigising na may kaba sa dibdib. Hindi na siya natutulog na iniisip kung saan kukuha ng pambayad sa susunod na araw. Sa maliit na bahay nila sa probinsya, nakaupo ang nanay niya sa may bintana. Nagbabalat ng mangga. "Oh, Nay, bawal ka munang mapagod, ha?" sabi ni Jenny, papasok mula sa labas. "Ang arte mo," sagot naman ng nanay niya. Pero halatang malakas kesa dati. Wala nang malalang ubo nito. May mas kulay na ang mukha. Dahil sa regular na check-up at gamot, nasagot na ngayon ang health program ng Hotel Foundation. Unti-unti nang gumaling ang nanay niya. "Salamat sa inyo ni Pablo," sabi nito minsan. "Kung hindi dahil sa inyo." "Walang ganon, Nay," sagot ni Jenny. "Tulong-tulong lang." Sa kabilang barangay naman, mas maayos na ang bahay ng nanay ni Pablo. Pinalagyan ni Pablo ng bagong bubong. Inayos ang sahig at may maliit na tindahan na ngayon. Sa harap ng bahay para may pagkakitaan. Pero higit sa lahat, may oras na sila sa isa't isa. Tuwing hapon, makikita ni Pablo na nakaupo sa bangko sa labas ng bahay, nakikinig sa kwento ng nanay niya tungkol sa kabataan nito. Sa harap ng pinagdaanan at sa mga taong tumulong noong panahong wala siya. "Ang swerte ko pala," sabi ng nanay niya minsan. "Hindi lang kita nahanap. Nakahanap ka pa ng babaeng may gininto ang puso." Napangiti si Pablo tuwing naririnig iyon. Samantala, sa Luminaria Hotel, kilala na si Jenny bilang isa sa pinakamaasikasong front desk. Laging may ngiti, laging handang tumulong sa guest. "Ma'am Jenny, ang bait-bait niyo talaga," sabi ng isang matandang guest minsan. "Trabaho ko lang po," sagot naman niya. Pero sa totoo lang, hindi lang trabaho ang dahilan. Gusto niya lang ibalik sa mundo ang kabutihang naranasan niya. Isang gabi matapos ang shift niya, naghihintay si Pablo sa lobby. "Libre ka bukas?" tanong niya. Bakit?" sagot ni Jenny. "May pupuntahan tayo." Kinabukasan, dinala siya ni Pablo sa palengke. Pareho silang nakasimpleng damit. Walang bodyguard, walang espesyal na sasakyan. Isang van lang na may laman na kahong-kahong pagkain. Pamilyar to," sabi ni Jenny habang naglalakad sila sa masikip na daan. Sa sulok kung saan niya unang nakita ang matandang babae noon, may ilang matatanda at bata na nakaupo. Lumapit si Pablo at pinuksan ang likod ng van. "Magandang umaga po," bati niya. "May kaunting pagkain lang po." Lumapit si Jenny, hawak ang mga paper bag na may laman na tinapay, prutas at ulam. Isa-isa nilang inabot. "Salamat po," sabi ng isang bata. "God bless," sabi naman ng matanda. Tahimik lamang si Jenny habang nagbibigay. Walang camera, walang announcement. Napatingin siya kay Pablo na nagbibigay din. Nakangiti, nakikipagkwentuhan. "Mas marami na tayo ngayon," mahina niyang sabi. "Oo," sagot naman ni Pablo. "Dahil may natutunan ako sa'yo." "Ha? Ano naman?" "Na ang pera, mauubos. Pero ang kabutihan, bumabalik. Minsan,
doble pa. Napangiti si Ginny. Habang naglalakad sila pa uwi, magkatabi, hawak ang natitirang mga bag, ramdam niya ang gaan ng pakiramdam. Hindi perpekto ang buhay. May problema pa rin. May pagod pa rin. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. At sa bawat taong natutulungan nila, mas lalo nilang naiintindihan ang isang simpleng bagay. Ang tunay na mayaman ay hindi nasusukat sa laman ng bangko, kundi sa pusong marunong, magmahal, umintindi, at tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.